Si Dion San Sebastian ay isang bilyonaryo. Nakilala ng lahat sa pagiging isang mabait na tao. Madaling lapitan at mapagbigay lalo na sa mga nangangailangan. Sa edad na 33 ay binibiro na siya ng kanyang mga kaibigan dahil wala pa talagang nagiging nobya si Dion. At tila wala na itong balak pumasok sa isang relasyon dahil lagi itong nakatutok sa kanyang mga negosyo. Buwan-buwan din ay nagpupunta siya sa ibang bansa para makipagkita sa mga kliyente doon. Ngunit kahit lagpas na ang edad niya sa kalendaryo, ay para pa rin itong teenager dahil hindi tumatanda ang itsura niya. Idagdag pa ang galing niya sa pagdadala ng damit na hindi nagpapahuli sa mga uso. Marami ring nagsasabi na pinipilahan siya ng mga kababaihan sa iba't ibang panig ng bansa dahil sa kakaibang karisma nito. Ngunit hindi yon pinapansin ni Dion at binabaliwala lang ang mga babaeng nagpapakita ng motibo. Bagay na hindi mapaniwalaan ng kanyang mga kaibigan, lalong-lalo na si Dan na sanggang dikit niya. Akala ko pa naman magdadala ka na ng babae pag uwi mo galing Australia, Dion. Ang daming chicks dun ah. Saad pa ni Dan nang bisitahin niya ang kaibigan sa kondo nito. Ano bang babae ang pinagsasasabi mo? Pera ang daladala ko at success, hindi babae. Natatawa namang tugon ni Dion dito. Diyon naman, halos magkadapa-dapa na nga ang mga babae para lang pansinin at piliin mo. Pero walang effect pa rin para sa'yo. Ano ba talagang plano mo? Gusto mo ba talagang tumandang binata? Sayang naman ang jeans mo, dude. Tsaka sayang din ang perang pinaghirapan mo kung wala kang pagmamanahan. Sige ka, kapag tumanda ka wala kang kayakap sa malamig mong gabi. Natawa namang muli si Dion sa sinabi ni Dan. Ako nga'y klaruhin mo, Dan. Nandito ka ba dahil para kamustahin ang naging biyahe ko? O nandito ka para alamin kung kamusta na ba ang love life ko? Pareho, dude. Pero alam ko namang magaling ka kaya hindi na ako magtataka kung may nakuha ka na namang kliyente. Lahat na yata nasa iyo na maliban sa nobya. Tsaka 30 ka na, Dion, di ka na bumabata. Dan, hindi naman paligsahan ang pagkakaroon ng nobya, hindi ba? Hindi nga paligsahan, Dion, pero mas okay pa rin yung bata pa lang ay pumipitik ka na para mabigyan mo naman ng magandang performance ang nobya mo. Nobya o asawa? Naiiling na tanong ni Dion. Nobya. Sagot naman ng kanyang matalik na kaibigan. Nobya pa lang kaya dapat wala pang ganong mga bagay. Grabe ka naman na talaga, Dion. Kaedad mo yata si Rizal sa pagiging conservative mo Si Rizal nga noon pa iba-ibang babae. Ikaw pa kaya? Magkaiba naman kasi kami ni Rizal, Dan. Tsaka, paano naman napunta sa kanyang usapan? Sige na, aalis na rin ako ngayon dahil pupunta ako sa bahay. Baka mamaya nagtatampo na si Lola dahil hindi pa ako nakadalaw sa kanya. Sabay na tayo kung ganun, pare. Aalis na rin naman ako At iyon naman ang kanilang ginawa. Pagdating ni Dion sa kanilang bahay ay hindi nga siya nagkamali dahil nagtatampo nga ang kanyang Lola Esme na kasalukuyang pinapakain ng kasambahay. Ako na po dyan, Manang. Gawin nyo na lang pong ibang trabaho nyo doon. Ngiti ni Dion sa kasambahay sa kakinuha ang pagkain na para sa kanyang lola. Hindi na nakakalakad ang ginang dahil sa katandaan. Pinipili na lamang din ang mga pinapakain sa kanya. Kaya naman minsan ay nagiging bugnutin din ang kanyang lola. At hirap na hirap pakainin. La, hindi mo naman kailangang itapon ng pagkain Ginagawa naman po ng mga kasambahay mo ang lahat para sa'yo. Saad pa ni Dion sa matanda matapos linisin ang ilang pagkaing itinapon ng kanyang lola. Nagtatampo ako sa'yo, Dion. Sabi mo uuwi ka kahapon pero hindi ka naman nagpakita. Sorry na po, La. Pagod na pagod po kasi talaga ako sa biyahe at kulang na po ang tulog ko. Kaya from airport, dumiretso na muna ako sa kondo ko dahil mas malapit po yun kaysa dito sa bahay. Nagpahinga lang po ako saglit doon. Pero nandito naman na po ako, La di ba? Ngiti pa niya sa matanda. You're late. Tila nagtatampo pa ring wika ng ginang. Better late than never, La. Natawa naman ang matanda kaya doon na nakahinga ng maluwag si Dion. Huwag na kasi kayong bumusangot dahil tatanda lalo kayo, Lola. Hay nako, Dion, Rafael. Huwag mo na akong binobola dahil hindi natatalab sa akin yan. Matanda na ako kaya kahit tumawa ako magdamag hindi pa rin mababawasan ang kulubot kong balat. Akala ko pa naman nawili ka na sa Australia at may babae ka nang dadalhin. Lola, wala po. Trabaho po talagang pinunta ko doon. Mabuti naman kung ganon. Ayoko pa na may kahati sa'yo, no? Ikaw na nga lang ang mayroon ako, may kahati pa ako. Ayoko, wag ka na muna magnobya ha. Tumango naman si Dion bilang tugon sa kanyang lola. Ang
totoo ay ang isa din sa dahilan kung bakit hindi talaga iniisip ng binata ang pagkakaroon ng nobya ay dahil sa kanyang lola Esme. Ayaw na ayaw kasi nitong magkaroon siya ng nobya dahil pakiramdam ng matanday may kahati na siya sa buhay at pagmamahal ni Dion. Mahal na mahal ni Dion ang matanda dahil sila na lang ang magkasama ngayon. Kaya naman iniiwasan talaga ng binata na malungkot ang kanyang lola Esme. Sa pagdaan ng mga araw ay naging panatag naman si Dion dahil bumalik na ang sigla ng kanyang lola. Hanggang isang trabahante sa kanilang farm ang nagpunta sa mansyon para imbitahan sila para sa isang munting salo-salo kinagabihan. Mabuti naman at nakauwi na po kayo, senyorito. Tamang-tama lang po pala ang pagpunta ko. Nakangiting saad ng lalaki. Magandang araw sa'yo, Mang Dante. Ano pong atin? Kumusta naman po ang ani ng maisan? Naku, wala pong problema sa maisan, senyorito. Lagi naman po akong pamaparito o di kayo may inuutusan para ipaalam sa Doña Esme na maayos po ang ani lagi. Iba po ang pakay ko dito sa pagpunta. Talaga? Ano hubang sadya nyo, Mang Dante? Mamayang gabi kasi, senyorito, may kaunti kaming salo-salo. Dahil yung anak ng kinakasama ko ngayon ay natanggap sa universidad na pinag-enrollan niya with full scholarship po. Talaga, Mang Dante? Congratulations po sa inyo. Salamat, senyorito. Ayun, hinanapan ko talaga ng paraan para makapagdiwang kami kahit hindi bongga. Sobrang saya ko kasi talaga eh. Itinuring ko na rin yung parang sariling anak, kaya walang mapaglagyan ng kasiyahan ko ngayon. Ayaw pa nga sana ni Aliyah na magdiwang kami kasi mapapagastos lang daw ako. Pero sinabi ko talaga sa kanya na ako nang bahala. Maliit lang naman yung nagastos dahil yung iba nagbigay din kaya sobrang saya ko. O sige po, Mang Dante, mag-order po ako ng lechon baboy para po mamayang gabi. Naku, wag na po, senyorito, basta't makapunta lang po kayo ng Donya. Dante, alam mo na ang kalagayan ko, hindi ba? Isa pa, ayokong pumunta dahil baka matukso ako sa mga pagkaing nakahain doon mamaya. Bawal pa naman ako sa mga yon. Baka mamaya sa ospital na naman ang bagsak ko. Pagbibirong hirit naman ng Donya. Si Dion na lang ang pupunta mamaya. Dagdag pa ng ginang. Sige po, Doña Esme. Kahit sino po sa inyo ni senyorito. Aasahan ka po namin mamaya, senyorito ha. Para naman makapasyal po kayo sa amin. Sige, Mang Dante. Basta ipapadala ko po sa bahay ninyo mamaya ang lechon na sinabi ko. Maraming salamat sa pagpunta. Ako po ang dapat magpasalamat sa iyo, senyorito, at sa iyo, Doña Esme. Sige po at tutuloy na ako. Senyorito, hihintayin ka po namin mamaya ha. Saad pang muli ni Mang Dante na tinanguan na lamang ni Dion. Nang makaalis na ang lalaki ay doon na napatingin si Dion sa kanyang lola. La naman, ayaw ko po sanang pumunta eh. Bakit, iho? May ibang lakad ka ba mamayang gabi? Wala naman po. Apo, nakakahiya naman kasi kay Dante kung walang pupunta kahit isa sa atin. Isa pa, tignan mo naman ang mukha ni Dante nang malaman na pupunta ka. Masaya siya, hindi ba? Si Dante ang pinakamatagal nating trabahante. Kaya hindi naman kalabisan ang hinihingi niya, hindi ba? Gusto lang niyang pumunta tayo. Kaso nga hindi naman ako pwede kaya ikaw na lang. Si Lola talaga oh. Sige na nga po. Nag-oo na rin naman ako kay Mang Dante kaya sige po. Ngiti naman niya dito. Sa kabilang banda naman ay ang dalagang si Aliyah na hindi maitago ang kaba at saya nang sabihin ng kanyang ama-amahan na si Dante na pupunta ang apo ni Doña Esme sa bahay nila mamaya. Ang totoo ay matagal niya nang nakikita si Dion ngunit hindi pa niya nalalapitan. Oh, Aliyah anak, mukhang 3 oras ka na dyan sa harap ng salamin ah. Hindi ka pa ba ayos? Saad ng kanyang ina nang makapasok ito sa kanyang silid. Walang pinto ang kanyang kwarto at tanging kurtina lamang ang nagsisilbing harang nila kaya agarang nakapasok ang kanyang ina. Si mama talaga oh, anong 3 oras? Di pa nga tuyo ang buhok ko oh. Paano naman kasi matutuyo yan naka 3 ligo ka ngayong araw iha? Ang init po kasi ma eh. Anong mainit hindi nga nagpakita ang haring araw ngayong araw. Tapos sasabihin mong mainit. Ang sabihin mo pinaghahandaan mo lang talaga ang pagpunta ng senyorito dito. Panunukso ng kanyang ina. Ma, ang lakas po ng boses mo. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Pagsawi niya sa kanyang ina na ikinatawa lang naman ito. Bakit? Huwag mo sabihing totoo ang sinasabi ko. Pinaghahandaan mo nga talaga ang pagdating ng senyorito dito, no? Kunwari ay gulat pang wika ng kanyang ina. Ano? Tama ba yung narinig ko? Sino naghahanda sa pagdating ng senyorito Dion? Ikaw, Aliyah? Hirit naman ni Dante nakakapasok lamang din ng kwarto.
Papa, alam nyo, bagay po talaga kayong dalawa sa isa't isa. Parehas kayong mapanukso eh. Ikaw naman kasi sobrang pikon anak. Pwede mo naman kasing itanggi pero hindi mo magawa dahil totoo. Gusto mo ba si Senyorito Dion anak? Sambit muli ng ginang. Ma, sino naman po kasing hindi magkakagusto sa isang Dion Rafael San Sebastian? Pero hanggang crush-crush lang naman po ako eh. Dahil sobrang labo naman po talagang mapansin niya ako. Lupa ako, langit siya. Tsaka, ang layo po ng agwat ng edad namin. Ang dami niya na din pong nakamit sa buhay. Samantalang ako magkokolehiyo pa lang. Nagkatingin na naman saglit ang mag-asawa saka nagsalita. Anak, wala naman kaming karapatang pangunahan kung ano man yung nararamdaman mo para sa apo ng Donya. Kaya lang, alam naman din natin na sa edad ni Senyorito Dion ngayon ay wala pa siyang naipapakilalang nobya. Baka wala talaga sa plano niya magkaroon o di kaya, baka ayaw niya sa mga babae. Mama naman eh. Biro lang anak, eto naman napakaseryoso. Sige na anak, umayos ka na dyan at nagsisidatingan ng mga bisita. Sa labas na kami maghihintay ha. Sana lang di umulan ngayong gabi dahil trapal lang ang ginawa naming bubong. Sumunod ka na sa labas maya-maya. Opo ma, pa. Tugon na lamang niya sa dalawa bago ibinalik ang atensyon sa salamin. Hindi naman siya bakla eh. Ang gwapo nga niya at ang macho pa. Si mama talaga. Bulong niya sa kanyang sarili. Matapos niyang mag-ayos at magbihis ay dali-dali na ring bumaba si Aliyah. Marami na ring mga tao ang naroon at isa-isa siyang binati ng mga ito. Anak, mananalangin na muna ako para makakain na tayong lahat. Saad ni Dante. Paano po si Senyorito Dion? Hindi po ba natin siya hihintayin pa? Alas 7 na kasi anak eh. Baka hindi na yun pupunta. Ganoon po ba? Sayang naman po. Hindi siya makakakain sa binili niyang lechon. Ang laki pa naman. Ayos lang yan anak. Dadalhan ko naman sila sa mansyon. O siya, pumesto ka na doon at kakain na tayo. Tumango na lamang si Aliyah at hindi na umimik. Ngunit kahit nagkakasiyahan na ang lahat ay nakatingin pa rin siya sa madilim na bahagi ng daan. At nagbabaka sakali siyang hahabol si Dion ngunit nabigo siya. Ma, pa, sa loob na po muna ako. Medyo masama po kasi ang pakiramdam ko eh. Paalam niya sa dalawa. Na paano ka? May gamot doon sa tukador. Inumin mo. Opo ma. Akmang papasok na sana ang dalaga nang may biglang magsalita. At ang boses na iyon ay galing sa lalaking kanina pa hinahanap ng kanyang dalawang mata. Nakahabol po ba ako, Mang Dante? Abay, oo naman, senyorito. Halika dito, kukuha kita ng plato sa Plato? Ako na po pa! Ako na po! Magiliw na wika naman ni Aliyah at dali-daling kinuha ang plato saka ibinigay kay Dion. Heto na po ang plato, senyorito. Wika niya't manghang-mangha pang nakatitig sa binata. Salamat. You must be Aliyah, right? Kilala mo po ako, senyorito? Yeah, actually na-mention ka ni Mang Dante kanina na ikaw daw ang rason ng celebration na to. Dahil nakapasa ka nga daw sa university na pinag-enrollan mo with full scholarship pa. Congratulations! Here's my gift for you. Sabay abot sa paper bag. Para po sa akin to, senyorito? Yup, that's for you. Natagalan nga ako dahil hindi ko alam kung ano bang gusto mo. Pero sana magustuhan mo yan. Siyempre naman po gusto ko to. Galing po sa inyo basta galing po sa puso. Salamat po, senyorito. Kumain na po kayo. Masarap po kayo, ang lechon po masarap. I see. Thank you. Kakain na ako. Nang lapitan ni Dante si Dion para asikasuhin ay doon na pasimpleng kinurot si Aliyah ng kanyang ina. Aray ma! Akala ko ba masamang pakiramdam mo? Bakit biglang naging okay ka nang marinig mo ang boses ni Senyorito Dion? Wala basta bigla na lang ako naging alerto ma. Ang sabihin mo, ang harot-harot mo. Pumasok ka na nga doon. Mama naman ako nga po ang dahilan daw ng salo-salo ngayon tapos paaalisin mo ko dito? Kasi naman humaharot ka. Doon ka na. Natawa na lamang si Aliyah sa kunwaring pagtataboy ng kanyang ina sa kanya. Saka pa simpleng tinignan si Dion na nasa malayo habang kumakain at kinakausap ang iba pang mga bisita. Hey! Ang bait naman niya at ang gwapo pa! Bulong muli ni Aliyah sa kanyang sarili. Samantalang si Dion naman ay kanina pa nakakaramdam ng ilang dahil nakikita niyang tinitignan siya ni Aliyah. Kapag naman nagkakasalubong ang kanilang mga mata ay agad itong umiiwas, kaya natatawa siya na naiilang. Kahit naman sanay na siya sa ganoon, dahil ganoon din naman ang ibang mga babae sa kanya.
ay hindi pa rin siya nagiging komportable. Makalipas ang ilang oras ay medyo nawili na nga si Dion sa pakikipag-usap. Hindi na niya namalayan ng oras. Kaya naman hindi na rin siya nakatanggi nang alukin siya ni Mang Dante na mag-inom. Para naman may baon kang amoy alak galing sa mga tauhan mo, senyorito. Natatawang wika ni Mang Dante habang binibigay ang baso sa binata. Kaunti lang pong iinumin ko, Mang Dante, kasi magmamaneho pa po ko pauwi. Oo naman, senyorito. Siyempre, kapakanan mo pa rin naman ang iniisip ko. Natutuwa lang talaga ako dahil bukod sa makakapag-aral na si Aliyah, nandito ka pa at talagang pinaunlakan mo ang imbitasyon ng isang kagaya naming isang kahig isang tuka. Kung naging iba pang amo namin, tiyak hindi sila pupunta dito. Sa mga sandaling iyon ay lasing na si Mang Dante. Sila na lamang ang nandoon dahil nagpaalam na ang ibang mga bisita. Ilang sandali pa ay tila nagiging madaldal na ang Ginoo. Kaya naman tanging pagtango na lamang ang nagagawa ni Dion. Tahimik niyang pinapakinggan ang bawat salitang binibitawan ng matandang lalaki. Alam mo, senyorito, sobrang dami kong hinanakit sa mundo. Ang dami kong iniisip, pero ni minsan ay hindi ko sinasabi sa asawa ko. Dahil ayaw kong pati siya ay ma-stress. Kaya kinikim-kim ko na lang talaga ang lahat. Hindi ko anak yang si Aliyah at alam naman iyon ng lahat dito. Pero dahil mahal ko ang asawa ko kaya tinanggap ko pati si Aliyah. At minahal na para kong sariling anak. Masaya ako na nandyan si Aliyah dahil hindi ko mabibigyan ng anak ang asawa ko. Dahil na rin sa kondisyon ko. Pero tinanggap niya pa rin ako. Kaya gagawin ko talaga ang lahat para sa kanila. Sobrang mahal na mahal ko sila. Ang nakikinig na si Aliyah naman ay hindi maiwasang mapangiti dahil sa sinasabi ng kanyang ama-amahan. Hindi man ito ang namulatan niyang ama. Pero nagpapasalamat pa din siya dahil minahal siya nito kasama ang kanyang ina. Saksi siya kung paano ginagawa ni Mang Dante ang lahat para sa kanila. Lalong-lalo na sa kanya. Aliyah anak, anong ginagawa mo dyan? Hindi ba't inutusan kitang papasukin ang papa mo? Baka mamaya napipilitan na lang si Senyorito Dion, lalo na't lasing ng papa mo. Sila na lang dalawa ang nasa labas. Saad naman ng kanyang ina nang makalapit ito sa kanya. Shh! Ma, nag-uusap ang dalawa eh. Mukhang seryosong pinag-uusapan nila kaya hahanap na lang po ako ng tiyempo para lumabas at sumingit. Yung hindi na po seryosong pinag-uusapan nila. Magpahinga na po muna kayo doon, ma. Ako na po ang bahala kay papa. Sigurado ka, iha? Oo, ma. Ako na po dito. O sige, maglilinis lang ako sa kusina. Kapag natapos ako doon at hindi mo pa rin nilalapitan ng papa mo, ako na ang lalabas. Opo, ma. Sabi na lamang ni Aliyah saka muling itinoon ang atensyon sa pakikinig sa usapan ni Dion at ng kanyang amang si Dante. Nakikita ko naman po na proud po kayo sa kanila, Mang Dante. Sila rin naman po. Proud na proud din po sa inyo dahil mabuti po kayong tao. Si Lola, mahirap yun magtiwala sa tao. Pero pagdating sa'yo, sobrang laki ng tiwala niya. Salamat din po, kasi sa loob ng ilang dekada ay sobrang loyal niyo po sa pamilya namin. I owe that one to you, Mang Dante. Rinig ni Aliyah na saad ni Dion. Alam mo, senyorito, kaya hindi nawawala ng mga tao ang pamilya ninyo ay dahil mga mabubuti rin po kayong amo sa amin. Hindi kami magtatagal ng ganito, kung hindi, di ba? Isa pa, hindi kayo matapobre. Kahit ganito lang kami, hindi kayo nag-iinarte. At talagang nakikisalamuha kayo sa mga katulad naming mga mahihirap. Mang Dante, hindi naman po namin iniisip yan eh. Basta ang alam lang po namin, masaya kami dahil nariyan po kayo. Salamat po talaga, senyorito. Oh, anong oras na pala? Ang daldal ko talaga. Mukhang magagabihan na kayo lalo sa pag-uwi nito. Teka lang, tatawagin ko lang anak ko para... Teka, maiba nga pala tayo. Yung anak kong si Aliyah, mukhang gustong-gusto po kayo, Sen. Hindi na nga natapos pa ni Mang Dante ang balakpasan ng sasabihin nang biglang magsalita si Aliyah at lumabas. Pa! Pa! Tara na po sa loob! Oh anak, hindi ka pa pala tulog. Anong oras na oh? Huwag mong sabihin na hinihintay mo ang... Pa, ayaw mo talagang manatiling secret ang secret, no? Sige na po, pumasok na tayo sa loob. Senyorito Dion, pasensya na po talaga ha. Ipapasok ka na po si Papa sa loob dahil lasing na po siya. Nahihiyang wika ni Aliyah sa binata. Ako na ang bahala sa sarili ko, anak. Ihatid mo na lang si senyorito sa labasan. Sige na anak, ihatid mo muna ang senyorito sa labasan. Ako na ang bahala sa papa mo para makatulog na din to. Sabat naman ng ina ng dalaga.
Hindi na po. Ako na po ang bahala sa sarili ko. Tanggi naman ang binata. Hindi, senyorito. Baka mapano po kayo sa daan. Hindi ka pa naman sanay dito. Aliyah, anak. Sige na. Pag-aalala ng ginang. Sige, ma. Nauutal pang wika ng dalaga. Tara na po, senyorito. Aya naman agad ni Aliyah sa binata at nagpatiuna na. Habang tahimik nilang binabagtas ang daan palabas, ay parang lalabas na ang puso ni Aliyah. Sa sobrang lakas ng kabog niyon, magkahalong kilig at kaba ang kanyang nadarama. Lalo na't alam niya sa kanyang sarili na nasa likuran lang niya si Dion. Aliyah? Maya-maya ay wika ni Dion na mas lalong nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Yes po, senyorito. Okay na ako dito. Huwag mo na akong ihatid sa labas. Madilim na dun eh. Baka mapano ka pa. Hindi po. Ayos lang po ako. Sanay naman na po ako dito eh. Tsaka mababait naman po mga tao dito. Are you sure? Opo. Senyorito, tungkol nga pala sa sinabi ni Papa kanina. Alin doon, Aliyah? Yung sinabi niyang Huwag mo na pong ituloy, senyorito. Nakakahiya po kasi eh. Si Papa talaga, kung ano-ano na lang ang sinasabi kapag lasing. Kung ganun, dapat lang bang huwag ako maniwala sa sinabi ni Mang Dante? Hindi naman po sa ganun, senyorito. So, it's true, Aliyah? Opo. Pero slight lang naman po eh. Bali, 30% lang. At kailan ko naman makukuha ang natitirang 70% ha? Pagbibiro pa ni Dion sa kangumiti ng sobrang tamis. Hindi rin malaman ni Aliyah kung bakit ng mga sandaling iyon, kahit madilim ang daan at walang kailaw-ilaw, ay klarong-klaro niya pa rin nakikita ang gwapong mukha ni Dion na nakangiti sa kanya. I'm just kidding, Aliyah. Baka mamaya seryosohin mo. Bata ka pa, kaya marami pang nakabang sa'yo. Ilang taon ka na nga ulit? 19 na po ako, senyorito. See, you're just 19. Super bata mo pa. Make your parents proud, okay? Saka na yung pag-ibig na yan kapag nakapagtapos ka na. Hindi naman nagustuhan ni Aliyah ang sinabi ni Dion kaya doon na siya sumagot. Bakit ikaw po, senyorito? Hindi ba tapos ka ng mag-aral? Successful ka na sa buhay mo? Mayaman ka na? Nasa'yo na ang lahat pero bakit hindi pa rin makulay ang buhay pag-ibig mo ngayon? Because I choose not to. Hindi naman big deal sa akin yun, Aliyah eh. Ang lungkot pala ng buhay mo, senyorito. Ni crush wala ka rin? Lalaki ka ba talaga? Kasi sa edad mong yan, dapat nagsasettle down ka na. Aanhin mo naman ang karangyaan sa buhay mo kung wala ka namang makakasama sa pagtanda, hindi ba? Kaya mali po kayo. Kung iibig man ako sa ganitong edad ko, at least proud akong sabihin na naranasan ko na pong saya ng pagmamahal. Nasa tao naman yun eh, kung hahayaan niya mag-iba ang pangarap niya ng dahil sa pag-ibig. Sige na po, hanggang dito ko na lang kayo ihahatid. Mahabang litanya ng dalaga. Teka, Aliyah. Hindi mo na ako sasamahan doon sa labasan? Hindi na po, senyorito. Malaki ka na, di ba? Irap na wika ng dalaga saka umalis sa harapan ni Dion. Ang nakatayong binata ay hindi naman makapaniwala sa ginawang iyon ng dalaga. Inirapan niya ako? I can't believe it. Natatawang usal niya saka napailing. Dumaan pa ang mga araw, balik na naman sa trabaho si Dion. Habang wala pa siyang schedule pa ibang bansa ay napagpasyahan niyang sa mansyon na muna manatili. Para naman makasama ang kanyang Lola Esme. Habang nasa kwarto siya at abalang nagtitipa sa kanyang laptop ay narinig niya ang isang pamilyar na boses ng isang babae. Noong unay akala niya pinaglalaroan lamang siya ng kanyang isip. Pero nang mapakinggan niya pa ito ng sunod-sunod ay doon na siya napatayo't bumaba. Hindi naman siya nagkamali dahil nakita nga niya ang dalagang si Aliyah na kausap ng kanyang Lola Esme. Thank you for this, Iha ha? Please tell your papa na magpagaling siya. Opo, Doña Esme. Tutuloy na po ako. Bago pa man makalis ang dalaga ay dali-dali na nga bumaba si Dion at nagsalita. Why? What happened to Mang Dante? Oh, apo, kanina ka pa ba dyan? Ang sabi nitong si Aliyah, may lagnat daw ang ama niya. Pero bumuti naman na daw. Here, may dinala siyang mais. Masarap to, apo. Aalis na ako, Doña Esme, senyorito. Paalam naman ni Aliyah na hindi man lang magawang tapunan ng tingin si Dion. Aliyah. Po? Can we talk? Tungkol po saan, senyorito? Importante po ba yan? Nagmamadali po kasi ako dahil may pupuntahan pa po ako ngayon. Ganun ba? Sige, umalis ka na. Ano po bang pag-uusapan natin, senyorito? Wala. Gusto ko lang sabihin sa yung pasensya na dahil ganoon ang opinion ko tungkol sa pag-ibig. Naisip ko lang na you're right.
Choice mo naman or choice naman nating i-enjoy ang buhay natin. So yeah. Napangiti naman ng pagkatamis-tamis si Aliyah. Kaya doon na biglang bumilis ang kabog ng dibdib ni Dion na hindi niya maipaliwanag kung bakit. Sabi ko naman sa'yo, senyorito eh. Aalis na po ako. Kumain po kayo ng mais. Masarap po yon. Ngiti pa uli ng dalaga sabay alis. Kahit wala na si Aliyah sa harapan ni Dion ay parang nakikita pa rin niya ito. Dahil hindi pa rin tumitigil ang bilis ng kabog ng kanyang dibdib. Ano ba tong nararamdaman ko? So weird. Bulong niya. Anong weird, apo? Tinig naman ni Doña Esme na siyang nagpabalik sa kanyang ulirat. Nothing po la. Masarap po ba yung mais? Can I get some? Para may makain po ako sa taas while working. Abay, oo naman, apo. Alam mo, ang ganda nung Aliyah, no? At ang bait pa. Kung hindi lang bata yon, siyang irereto ko sa'yo eh. Kung may iniinom lang si Dion ng mga sandaling iyon, ay naibuga niya na malamang dahil sa labis na pagkabigla. Lola naman, she's only 19. Kaya nga, apo. Too young. Pero nagmamatured naman yon kalaunan eh, after her college years. Tila kinikilig pa ang matanda, kaya maski si Dion ay natawa na lamang din. Dumaan pa ang mga araw. Hindi maipaliwanag ni Dion kung bakit hindi mawala-wala sa isipan niya ang lahat ng mga sinabi ni Aliyah. Lalong-lalo na tungkol sa paniniwala niya sa pag-ibig. Kaya naman, nang puntahan siya ng kaibigan niyang si Dan sa kanyang opisina at nasaktuhan siyang nakatulala habang prenteng nakaupo sa kanyang swivel chair ay doon na niya sinabi dito ang tungkol sa sinabi ni Aliyah sa kanya. Really? At nababother ka dahil doon, dude? Natatawang wika ni Dan sa kaibigan. Hindi naman sa nababother ako. Kaya lang at some point tama naman siya eh. Magkakaiba nga naman ang paniniwala ang mga tao patungkol sa pag-ibig. Sino ba naman ako para sabihan siyang saka na pumasok sa mga ganoon kapag nakapagtapos na siya ng pag-aaral, di ba? Teka, bakit parang iba yung ngiti mo, Dion? Tsaka yung mga ganyan kasimpleng salita, dude. Hindi naman yan kailangan ng malawakang pag-iisip eh. You can ignore and forget about that unless... Unless what? Hoy, wag mong pag-iisipan na masamang sinabi ko sa'yo ah. Isa pa, hindi nga sabi ako bothered. Tila naiinis na wika ni Dion. I know pare, at sinabi mo na nga sa akin yan, di ba? Hindi mo naman kailangan maging defensive eh. Ang sinasabi ko lang naman, you can ignore and forget about that. Unless, hindi yan mismo ang iniisip mo. Hindi ang mga binitawang salita niya mismo ang pinoproblema mo, kundi siya mismo. Maganda ba, chicks? Nanlaki naman ang dalawang mata ni Dion sa narinig. What? At paano mo naman nasasabi yan ha? She's only 19, Dan. Sobrang bata pa. Hindi mo naman sinasagot ang tanong ko diyon eh. Saka hindi naman yan ang tanong ko sa'yo, di ba? Ang sabi ko, maganda ba? Chicks ba? Hindi ko naman tinatanong ang edad. Panunukso pa nitong muli sa kanya. Yeah, she's pretty at pakiramdam ko matapang din siya. May paninindigan. Ayos na ba yon? Nasagot ko na ba ang tanong mo? Ilang segundo din ang lumipas bago magsalita muli si Dan. So, you like her ah? What? Dan naman. Nag-iisip ka ba? I'm too old for her. Pagtanggi naman ni Dion sa kaibigan. Oo, at hindi lang naman kasi sagot sa tanong kong yun, dude. Gusto mo ba siya? No, hindi ko siya gusto. Okay na? Tatahimik ka na ba dyan? Fine. Pero sana lang talaga hindi ka nagsisinungaling pare. And why would I do that naman, Dan? Forget it, Dion. Ito naman ang aga-aga mong ma-high blood eh. Matutuwa sana ako kung sasabihin mong oo. Napailing na lamang si Dion at hindi na umimik. Samantalang si Aliyah naman ay mas pinili na lang kalimutan ang kilig na kanyang nadarama nang minsang magkausap sila ni Dion. May inis din siyang nadama nang pakiramdam niya ay binabaliwala ng binata ang nadarama niya. Buti na lang talaga at nagsorry siya. Plus points na ulit siya sa akin. Kinikilig na bulong niya sa sarili. Anak? Aliyah! Maya-maya ay rinig niyang pagtawag sa kanya ng kanyang ina. O ma, bakit po? Naitupi ko na mga damit mo ha? Kuhanin mo na lang dito sa baba mamaya at pupuntahan ko muna ang papa mo. Dadalhan ko ng baon. Tutulungan kita mag-impake mamaya. Opo ma, salamat po. Nang makaalis ang ina niya ay doon na kinuha ni Aliyah ang mga damit na tinupi ng kanyang ina na siyang dadalhin niya sa bayan. Sa bahay natutuluyan niya habang siya'y magsisimula ng pag-aaral sa kolehiyo.
Habang inaayos niya ang ibang mga gamit na dadalhin niya ay napansin niya ang isang paper bag. Na kung hindi siya nagkakamali ay iyon ang ibinigay ni Dion sa kanya noong may salo-salo sa kanilang bahay ilang araw na rin ang lumipas. Oh my! Munti ko na itong makalimutan ah. Ano nga bang laman ito? Tanong niya sa sarili sa kadahan-dahang binuksan ang paper bag. Dooy hindi naman niya maiwasan ang matamis na ngiti nang makitang isang mamahaling relo ang laman niyon. Si Aliyah ang tipo ng babae na hindi mahilig sa mga material na bagay. Ngunit kapag may nagbibigay sa kanya ng mga gamit, lalo na kapag alam niyang galing sa puso ay iniingatan niya talaga at tinatago. Kinabukasan, araw na ng pag-alis ng dalaga. Pupunta na siya sa bayan kung saan siya manunuluyan. Ihahatid pa sana siya ng kanyang mga magulang sa terminal ngunit ang dalaga na ang tumanggi. Ma, ako na po ang bahala sa sarili ko. Kaya ko na po to, tsaka hindi naman po mabigat ang mga dala ko eh. Sigurado ka anak? Ani ng kanyang ina. Opo, si Papa naman may trabaho din, kaya ako na lang po. O siya sige iha, papasakayin na lang kita ng tricycle papunta sa terminal ha. Sige po ma. At iyon naman ang kanilang ginawa. Ngunit habang naghihintay ng tricycle na pwedeng masakyan ni Aliyah ay ang saktong pagdating naman ni Dion. Huminto ito sa kanilang harapan at ibinaba ang bintana sa driver's seat. Magandang araw, senyorito. Bati ng ginang. Magandang araw din po sa inyo. Saan po ang punta ninyo at mukhang marami po yata kayong dala? Nako, si Aliyah lang ang aalis, senyorito. Naghihintay kami ng tricycle na pwede nga masakyan papuntang terminal. Si Dante po bang hanap mo, senyorito? Nandoon po siya sa Maisan ngayon. Nandito po ako para tignan saglit ang Maisan. Nagmamadali ka ba, Aliyah? Pwede kitang pasakayan after kung tignan ng Maisan saglit. Baling nito sa dalaga. Nagulat naman si Aliyah, pero hindi pa rin niya pinahalata dito ang gulat na kanyang nadarama. Naku, wag na po, senyorito. Baka makaabala lang po ko sa inyo eh. I insist. Wait for me here, okay? Titignan ko lang saglit ang Maisan saka kita babalikan dito. It will be quick. Magsasalita pa sana si Aliyah pero hindi niya na nagawang maiboses iyon dahil umalis na si Dion. Hindi naman nakaligtas sa kanyang ina ang pamumula ng kanyang muka. Kinikilig ka ba anak? Ma, anong kinikilig? Nakatayo lang naman ako dito eh. Hindi nga ako umiimik. Namumula yung mukha mo eh. Dinaig pa ang kamatis na hinog. Namumula? Hindi dahil lang siguro to sa init ng panahon. Huwag ka na nga magkaila dyan. Kinilig ka sa offer ng senyorito ano? Hay nako, mga kabataan ngayon kinikilig na agad sa simpleng bagay. Ma, hindi nga po ako kinikilig. Tinanggihan ko nga po siya, di ba? Pero ayun, nagpumilit pa rin na ihahatid niya ako. Kaya ano namang magagawa ko? Nagmamagandang loob lang naman ng tao. Tinanggihan mo nga pero sa loob-loob mo ipinagdarasal mo naman na sana pilitin kanya na maihatid ka. Naku anak, wag mo nang itanggihan sa akin dahil naging dalaga din ako at ganyan din ang nararamdaman ko noon. Iyang makilig-kilig na yan, sa una lang yan. Hindi ko naman sinasabi na imposibleng magustuhan ka ng senyorito. Pero ang akin lang, wag kang umasa masyado ha. Baka sa huli masaktan ka lang. Bata ka pa at marami ka pang makikitang iba. Mahabang wika ng kanyang ina. Pilit namang tumango si Aliyah at hindi na lamang nagsalita. Ilang minuto pa silang naghintay kay Dion. At nang dumating na nga ito ay tinulungan pa nito si Aliyah na mailagay ang mga gamit niya sa likuran ng kotse. Dito ka na sa harapan, Aliyah. Huwag ka dyan sa likod dahil magmumukha kong driver mo eh. Biro naman ni Dion sa dalaga. Sinunod naman iyon ni Aliyah saka sila nagpaalam sa kanyang ina. Habang nasa biyahe ay tahimik lang silang pareho nang basagin ni Dion ang katahimikan. Hindi mo pa ba binubuksan ang regalo ko sa'yo, Aliyah? Binuksan ko na po, senyorito. Salamat nga po pala doon, ha? Hindi naman talaga ako materialistic na babae pero na-appreciate ko pa din ang mga ganoon. Sobrang mahal po nun. Kahit nga po 150 pesos na relo lang galing Divisoria ay ayos na po sa akin eh. Bakit naman kita bibigyan ng mumurahing relo? Isa pa, you're precious kaya dapat ganun din ang matanggap mo regalo. Nga pala, hindi ko na itanong kanina. Saan ka pala pupunta? Sa boarding house ko po sa lungsod. May pasok na po kasi kami sa Lunes kaya inagahan ko ang pagpunta. Dahil maglilinis pa po ako doon pagdating. Ikaw lang mag-isa doon? Safe naman ba doon? Dalawa po kami, senyorito. Isang bahay po yon. Hindi naman gaanong kalakihan kaya mura lang ang upa.
May 2 kwarto at tig-isa po kami ng kapwa ko din estudyante. Malapit lang kasi yun sa university na papasukan ko. Safe naman ba doon? I mean, walang lalaki? Bawal pong magpapasok na lalaki sa loob at kahit na sinong bisita. Kung may bisita man, sa labas lang po talaga ng bahay. Safe naman po doon dahil pinuntahan po namin nila mama at papa yon. Si papa pa, gusto nun malaman kung safe ba ako sa isang lugar at hindi yun papayag kung nakita niyang hindi maayos ang kalagayan ko doon. That's good to know, Aliyah. Nga pala, malapit na tayo sa terminal. Saan ba yung address mo sa lungsod at ididiretso na kita doon? Po? Naku, wag na po senyorito. Hanggang terminal lang po ako at ako na pong bahala sa sarili ko papunta sa lungsod. I insist. Doon din naman ang punta ko eh. Kaya sasabay na lang kita. Besides, hindi ka na iba sa akin. Dahil anak ka naman ang pinaka-loyal at masipag naming tauhan. Ngiti ni Dion sa kanya. Diyos ko naman. Paano pa ako makakatanggi sa mga ngiti mong yan? Bulong ni Aliyah sa sarili. Pardon? Ani naman ang binata sa kanya. Ang sabi ko po, senyorito, wag na po. Nakakahiya naman po. Huwag ka nang maya sa akin. Sige na, akin ang address mo at ihatid na kita doon. Sa muli ay napangiti naman si Aliyah at sinabi na nga ang address sa binata. Makalipas ang halos 30 minuto ay nakarating na nga sila sa boarding house ni Aliyah. Si Dion pa mismo ang nagpasok ng mga gamit ng dalaga. Pero saglit lang siya doon dahil bawal ang bisita sa loob ng bahay. I guess safe nga dito. Sambit pa ni Dion. Sabi ko naman sa'yo, senyorito eh. Aliyah, can I ask for a very small favor? Oo naman po. Ano naman yun? Pwede bang huwag mo na akong tawaging senyorito? Bakit naman po? Amo ka po ng mga magulang ko saka isa din po yun sa paraan ng paggalang po namin sa inyo. I know, Aliyah. Pero pwede bang huwag na? Dion na lang. Please? Sige, Dion. Sige, Dion. Sige, Aliyah. Aalis na rin ako para makapagsimula ka na sa mga gagawin mo pa dito. Mag-iingat ka dito ha. Uuwi ka naman siguro sa baryo, di ba? Opo. Tuwing Sabado po ay uuwi ako ay kapag maagang matapos ang klase ko ng Biyernes. Okay then. See you. Hindi pa naman siguro itong huling pagkikita natin, right? Oo naman, Dion. Salamat din sa paghatid mo sa akin dito. Mag-iingat ka din sa pag-uwi. Tumango naman ang binata at muli pang kumaway sa kanya bago pumasok sa kanyang kotse at paandarin iyon. Nang hindi na makita ni Aliyah ang kotse ng binata ay agaran na siyang pumasok sa loob ng bahay. At doon na nagtitili dahil sa kilig. Dahil nga sa pangyayaring yon ay mas lumalim ang nararamdaman ng dalaga para kay Dion. Ngunit dahil alam niya ang layo ng estado ng kanilang mga buhay, ay nag-iingat na lamang din siya na huwag masyadong magpadala sa kung ano man ang nararamdaman niya para dito. Nag-focus siya sa kanyang pag-aaral, lalo pat isa siyang iskolar. Araw-araw, tuwing libre ang oras niya ay nasa silid-aklatan siya at nagbabasa na sa palagay niya ay makakatulong sa kanyang pag-aaral. May mga bago na rin siyang kaibigan. Ngunit kapag niyayaya siya ng mga itong lumabas, mag-inom at mag-party ay tinatanggihan niya. Para sa kanya ay hindi niya kayang waldasin ang perang mayroon siya. Hindi niya kayang aksayhin ang oras na meron siya para lang sa mga walang kwentang bagay. Hanggang isang hapon, dahil hanggang alas 3 lang ang klase ngay, ibinaling niya ang kanyang natitirang oras sa library upang doon magbasa at mag-aral. Saktong alas 5 na nang lumabas siya doon. At dire-diretso niya siya sa may gate nang makita niya ang isang pamilyar na kotse. Nang mapagtanto kung kaninong kotse iyon ay doon na biglang bumilis ang kabog ng kanyang dibdib dahil hindi siya pwedeng magkamali. Kay Dion iyon. Hindi nga naman siya nabigo dahil tila huminto ang mga bagay sa kanyang paligid. Nang makita ang dahan-dahang pagbukas ng pinto at lumabas ang gwapong-gwapong si Dion Rafael San Sebastian. Binibisita niya ako dito? Totoo ba to? Tanong niya sa sarili. Teka, mukhang ramdam kong haggard na ako. Ayusin ko na muna ang sarili ko. Dali-dali siyang nagtago sa gilid para mag-ayos. Nang confident na sa kanyang ayos ay bumalik na siya sa paglalakad. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya at parang natuod pa sa kinatatayuan. Nang makita niya ang binata na may kausap na ibang babae. Sino yun? Kunot noon niyang tanong muli sa kanyang sarili. Pinagmasdan niyang mabuti kung sino ang babae at tila pamilyar ito sa kanya. Ang babaeng kausap ni Dion at ang professor niya sa isang subject ay iisa. 29 years old na ang babae.
Maganda ang tindig, kaya naisip niyang hindi imposible kung magkagusto si Dion dito. Bagay naman sila kaya sila na magsama. Sino ba naman ako, di ba? Naiinis niyang wika sa sarili at dire-diretso na sa paglabas para maglakad pa uwi sa boarding house niya. Habang si Dion naman nakasalukuyang nakikipag-usap kay Samantha ay biglang nabaling ang atensyon sa biglaang paglabas ni Aliyah, na kanina pa talaga niya hinihintay na lumabas. Samantha, pasensya na ha. I have to go. It's nice seeing you here. Paalam niya sa dalaga. Sure, pakisabi kay kuya na dalhan ako ng food dito bukas. Ang suplado kasi nun eh. Oo naman, I'll tell Dan about your request. Mauna na ako. Dali-dali na ngang pumasok sa kotse si Dion at dahan-dahan lang ang pagpapaandar dahil naglalakad lang naman si Aliyah. Aliyah! Hey! Pagtawag niya sa dalaga, ngunit hindi siya nito magawang lingunin. Kaya naman, inunahan niya ito at hinarang ang dinadaanan nito saka lumabas sa kotse. Aliyah! Oh, ikaw pala Dion. Kanina mo pa ba ako tinatawag? Pagkukunwari pa ng dalaga. Yeah, hindi mo ba ako naririnig? Hindi pasensya na. Sige, mauna na ako. Hey, wait! Sumakay ka na dito. Naku, wag na. Isang kanto na lang naman at boarding house ko na eh. Saka may gagawin pa ako sa bahay pagdating kaya sige na, puntahan mo na ang pakay mo. Exactly. Ikaw ang pakay ko, Aliyah. Ikaw ang pakay, nek-nek mo. Ang tanda-tanda mo na ginagawa mo pa rin akong uto-uto. Halata namang si Ma'am Samantha ang sadya mo doon. Bulong ng dalaga na hindi naman nakaligtas sa pandinig ni Dion. What did you say? Sabi ko, ikaw talaga binibiro mo pa ako. Ano naman na magiging sadya mo sa akin? Don't tell me, sisingilin mo ako sa paghatid mo sa akin dito nung nakarang linggo? Natawa naman ang binata dahil doon. Of course not. Bakit ko naman gagawin yon, Aliyah? Ikaw talaga ang sadya ko dito. Actually, may mga na-harvest na ang papa mo at ang ibang tauhan sa maisan. Nasabi ng papa mo na paborito mo ang mais, kaya lang hindi pa sila makakapunta dito eh. Nagsabi ka na rin daw sa kanila na di ka makakauwi sa Sabado dahil may kailangan kang tapusin na project. Sakto namang may sadya ako dito kaya sinabi ko na sa kanila na ako na lang ang magbibigay sa'yo since alam ko naman kung saan ang boarding house mo. Mahabang paliwanag pa ng binata. Di sana sa boarding house ka na lang naghintay. Bakit pa kasi sa labas pa ng school? Wait, Aliyah, nakita mo ko? Hindi naman masyado. Akala ko nga kamukha mo lang kaya hindi na kita pinansin. Hindi ko naman aakalaing ikaw talaga yon. Salamat sa pagdala mo sa mais. Kukunin ko na lang para makaalis ka na. Wait, pinapalis mo na ba ako, Aliyah? Obvious ba? May gagawin pa ako. Ikaw naman, alam kong busy ka. Tsaka, iyan lang naman ang pakay mo sa akin, di ba? Ang ibigay yan, kaya akin na para makalis ka na. Hindi naman makapaniwala si Dion sa inaasta ni Aliyah. Kaya binigay na lamang niya dito ang mga dala saka nagpaalam na aalis na. Nang ikwento naman niya iyon sa kaibigang si Dan, nang makita silang muli ay dinaig pa nito ang kinikiliti dahil sa kakatawa. At ano naman na nakakatawa doon ha? Asar na tanong ni Dion sa kaibigan. Ikaw naman kasi dude. Ang obvious mo naman kasi. Aminin mo na nga kasi, gusto mo yung Aliyah na yun no? Ako? Hindi Saka baka nakakalimutan mo Dan na ang papa niya mismo si Mang Dante ang nagsabi na gusto daw ko ni Aliyah. Meaning, siyang may gusto sa akin at hindi ako may gusto sa kanya. Bakit binabaliktad mo naman yata? Oo nga pare, nandun na tayo. Inamin nga mismo ni Mang Dante na gusto ka ng kinikilala niyang anak. Pero ikaw ba? Kailan mo pa ba aaminin sa sarili mo na nagkakagusto ka na rin sa kanya? Imagine, kahit wala ka naman talagang sadya doon, magpupunta ka pa rin para lang makita siya? Grabing effort yon dude. Anong wala? May sadya ako doon no? Nagkataon lang talaga na may gustong gawin si Mang Dante kaya nag-offer na ako. Di naman naiba sa amin ng pamilya ni Mang Dante dahil loyal sila sa mga San Sebastian. Depensa naman ni Dion sa sarili. Di may sadya ka nga doon at siya mismo ang sadya mo at hindi ko sino mang tao. Matagal na tayong magkaibigan Dion, kaya kilalang kilala na kita. Aminin mo na kasi, sa tinagal-tagal mong hawak ang tropeyo ng pagiging isang single at no crush since birth, tinamaan ka na sa wakas ng pana ni Cupido. Anong pana ni Cupido ba yung sinasabi mo dyan, Dan? She's too young, isang kolehiyala. And I'm 33, ang laki ng age gap naming dalawa. Kaya mo ba dinidi na yung feelings mo sa kanya because of your age gap? Dude, sa love hindi nagmamatter ang edad. Hindi mo naman ginusto na sa lahat ng babaeng magugustuhan mo doon ka talaga nagkagusto sa mas bata. At kung alam mo lang din na mangyayari yan, di sana iniwasan mo na.
Kaso hindi eh. You can't deny it forever, dude. You like her. Alam mo, umamin ka na habang maaga pa. Dahil kapag ikaw naunahan ng iba, nga ka na lang talaga. Napailing naman si Dion at pilit na lamang iniba ang usapan. Anyway, nagkita kami ni Samantha. Dalhan mo daw siya ng food sa Sabado. Asus. Iniba mo lang ang usapan eh. Bahala ka talaga, dude. Naiiling na wika naman ni Dan. Napaisip naman ng seryoso si Dion sa sinabi ng kanyang kaibigan. Kaya minsan naabutan siya ng kanyang Lola Esme na nakatingin lang sa kawalan. Apo, wala ka bang lakad ngayon? Untag nung matanda na siyang nagpabalik sa kanyang ulirat. Ngunit imbis na tugunin iyon ay tinitigan niya lang ito ng seryoso. What's wrong, iho? May dumi ba sa mukha ko? Tanong pa nitong muli sa kanya. Wala naman, Paula. Ikaw pa rin po ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Asus, binobola mo naman ako eh. Ano nga? Ang seryoso mo eh. Mukhang sobrang lalim ng iniisip mo. Gusto mo bang mag-share, apo? Hindi naman po ganun kaseryoso la. It's all about business lang po. Business lang ba talaga o iba? Nang minsang dumaan si Dan dito na itanong ko sa kanya kung may nasishare ka ba? At ang sabi niya may babae daw na nagpapakonfuse sa'yo. Bakit ka naman ako confused, apo? Dahil ba ayaw ko magkanobya ka? Nagbibiro lang naman ako nang sabihin ko yun eh. Tell me, iyan ba ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay wala ka pa rin pinapakilalang girlfriend? La, hindi naman po ganun yun. Wala din po akong pinapakilala dahil wala pa naman talaga akong nakikilalang babae na para sa akin. Hindi naman po dahil sa inyo. Apo, matanda na ako at ikaw din. Oo, naiisip ko pa lang na magkakaroon ka ng girlfriend. Magpo-propose ka, ikakasal, bubukod at magkakaroon ng sariling pamilya ay naiiyak na ako. Hindi ko kayang makita kang lumalayo sa akin. Pero nang sabihin sa akin ni Dan ang tungkol sa babaeng nagpapakonfuse sa'yo, doon ako napaisip na baka nga dahil sa akin kaya ayaw mo pang mag-settle down. Napaka-selfish ko naman kung hindi kita papayagan, hindi ba? Kaya iyong sinabi ko sa'yong huwag kang magnonobya dahil magsaselos ako. Forget it. You deserve to be happy, apo. Mahabang saad ng Donya. Nanubig naman ang mga mata ni Dion dahil sa sinabi ng kanyang Lola Esme. Lola, hindi naman po kasi talaga dahil sa'yo kaya hindi pa ako nagsasettle down. I just feel like ayaw kong biguin si Dad sa mga iniwan niyang negosyo sa akin. Pakiramdam ko kasi noon, kapag pumasok ako sa isang relasyon, may tendency na baka maapektuhan nun ang pagpapatakbo ko at ang business mindset ko. Pero may isang taong nagpa-realize sa akin na wag daw isisi ang lahat sa love. Kasi choice mo naman daw kung hahayaan mong maapektuhan ang ibang aspeto ng buhay mo dahil lang nagmahal ka. Ibang-iba ang mindset niya, kaya hindi na yun nawala sa isip ko. Nakangiti si Dion nang sabihin iyon kaya maski ang Donya ay napangiti na rin. So, siya pala ang rason kung bakit ka nagkakaganyan. Am I right, apo? Yes la. I mean, at first in denial pa ako. Dahil hindi naman talaga ako sure sa nararamdaman ko. At dahil unang beses ko maramdaman to. Pero habang patagal ng patagal, namimiss ko siya. At sa tuwing naririnig ko ang tawa at boses niya, bigla na lang ako napapangiti eh. Katulad ngayon, iho. You're smiling while saying those lines. You are really in love, apo. Pero bakit ka nako-confuse? Hindi ko kasi alam kung ipopurso ko ba siya la. And why not? You love her, diba? Pursue her. Walang San Sebastian ang duwag pagdating sa pag-ibig, apo. Ang dad mo noon ipinaglaban ng mami mo, pati rin kami ng lolo mo, ipinaglaban namin ang pagmamahalan namin. La, iba naman po kasi ang sitwasyon namin eh. Anong iba? Mahirap lang ba ang babaeng kinahuhumalingan mo? So what? Hindi tayo matapobre. If you can provide for that girl, go! Saka as long as alam kong mahal ka rin niya, walang problema yun sa akin, apo. Napangiti naman si Dion sa matanda. Thank you la, that means a lot. Kaya lang, hindi lang po dahil dyan eh. Abay, may ibang dahilan pa pala talaga. What is it? She's too young. Too young? Bakit? Babyface ka naman ah. Kung hindi nga kita kilala, iisipin kong college student ka pa. Para kang vampire, apo. Edad mo lang ang tumatanda pero hindi ang physical appearance mo. Kaya tell me, anong problema doon? Nagdadalawang isip man pero huminga na lamang ng malalim si Dion sa kalakas loob na nagsalita. She's really too young la. Tsaka kilala mo siya. Kilala ko? Sino na?
Hindi naman natuloy ng matanda ang ibig sanang sasabihin nang may biglang maalala. Oh my! Don't tell me si Aliyah ang tinutukoy mo, apo? Saad ng matanda sabay tutup sa kanyang bibig. Yes, Paula. Si Aliyah po ang babaeng tinutukoy ko. Goodness gracious, my dear apo. Hindi naman katakataka kung bakit ka nagkagusto sa anak ni Dante. She's really gorgeous, sexy, smart at mabait pa. Kaya lang, you're right. She's too young. Sa ngayon. Po? Anong ibig mong sabihin, La? Bata pa siya sa ngayon. Dahil teen pa lang siya pero tulad nga ng sinabi ko, magmamature din siya. Let her finish her studies para wala siyang ibang iisipin ngayon kundi pag-aaral niya lang. After that, kung ganoon pa rin ang nararamdaman mo sa kanya as years go by, pursue her. Huwag na muna ngayon, apo. Si Aliyah ang klase ng dalaga na punong-puno ng pangarap. Alam kong magiging mabuting ehemplo ka sa kanya, pero wag na muna ngayon. Let her focus, and as much as possible, lumayo ka muna sa kanya. Hindi na rin nagtanong pa si Dion kung bakit, dahil naiintindihan niya naman kung ano ang punto ng kanyang lola Esme. Ginawa at sinunod niya ang bilin sa kanya ng ginang. Sa paglipas ng panahon ay mas nag-focus na lang muli si Dion sa kanyang trabaho. At ang madalas niyang pagpunta-punta sa ibang bansa para sa kanyang mga kliyente. Hindi na din siya nagpupunta sa Maisan, dahil si Mang Dante na lang ang nagpupunta sa mansyon para mag-update sa Donya. Sa sobrang abala nga ni Dion sa kanyang trabaho ay hindi niya namalayan na ilang taon na pala ang lumipas. Hanggang sa nakapagtapos na nga ng kolehiyo si Aliyah. Bagay na hindi niya dinaluhan dahil iniiwas pa rin niya ang sarili niya dito. Nang makabalik naman siya sa Pilipinas makalipas ang 2 linggong pananatili niya sa Amerika, ay naisip niya magkaroon ng programa sa kanilang asyenda, kasabay nga ng anibersaryo ng kanilang asyenda. Magandang ideya yan, apo. Saad ng Donya. May mga pag-giveaway din po ako para sa mga masisipag nating tauhan, La. That's great. Sige, umpisa na natin ang pagpiprepare para dyan. Sa kabilang banda naman, nang i-anunsyo na nga ng Donya ang tungkol sa programang si Dion mismo ang nakaisip, ay hindi maipaliwanag ni Aliyah ang nadarama. Nakaramdam siya ng excitement at inis. Anak, sa linggo na yon, wala ka namang duty ngan sa opisina, ano? Sumama ka ha. Saad ng kanyang amang si Mang Dante. Hindi ko lang po sigurado pa. Baka gamitin ko na lang ang araw na yan para makapagpahinga. Ano ka ba? Minsan lang naman yon sa isang taon, dahil anibersaryo ng asyenda. Tsaka may pag-giveaway daw si Senyorito Dion. Tsaka anak, matagal-tagal na rin kayong hindi nagkita, hindi ba? Doon lang napagtanto ni Aliyah na ilang taon na nga pala silang hindi nagkikita ni Dion. Ang huling usap lang nila ay noong hinatid nito sa kanya ang mais at sinungitan pa niya ang binata. Malamang abala na yun sa buhay pag-ibig niya kay Samantha. Bagay naman sila eh. Ano yun, anak? May sinasabi ka ba? Wala po pa. Ang sabi ko, opo, pupunta po ako. Bakit naman po hindi, diba? Nauutal pa niyang wika sa kangumiti ng pilit. Araw ng linggo at kabadong-kabado si Aliyah sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Nasa asyenda na sila ngayon at nakapwesto na sa isang mesang naroon. Nakita niya na rin si Donya Esme. Pero hindi niya pa nakikita si Dion kaya tinaig pa ng waterfalls ang kanyang magkabilaang palad. Anak, ayos ka lang ba? Basang-basa ang palad mo ah. Sambit ng kanyang ina. Opo ma, okay lang po ako. Sige, maupo ka ng tuwid dahil papunta dito si Donya Esme. Sinunod naman niya ang sinabi ng ginang at ngumiti sa papalapit na Donya na nooy nasa kanyang wheelchair habang tulak-tulak ng kanyang private nurse. Glad at nandito kayo. Nasaan si Dante? Panimula nito. Nasa labas pa po, Donya. Tinutulungan ng iba na maglagay ng mga pagkain. Good, good. Enjoy kayo ha and mag-participate kapag may laro na. Hi Iha, how are you? Ang tagal kitang hindi nakita ah. Baling naman ito sa kanya. Okay naman po ako, Donya Esme. Nagtatrabaho na po ako ngayon sa isang kumpanya ng mga damit. That's great to know. O sige, maiwan ko na muna kayo at kakausapin ko pang ibang mga trabahante. Sige po. Ilang minuto pa silang naghintay doon hanggang sa makita na nga ni Aliyah ang lalaking kanina pa hinahanap ng kanyang mga mata. At nang mga sandaling iyon ay tila ba si Dion lang ang tao sa paligid. Naramdaman na naman niya ang tila pag-slow-mo ng kapaligiran. Nang makita niya ang gwapong mukha ng binata.
38 years old na ito sa ngayon, pero hindi maintindihan ng dalaga kung bakit tila walang pinagbago sa mukha ni Dion. Para pa rin itong 20 years old na Dion Rafael. Nakatitig lang siya sa binata dahil hinihintay niyang magtama ang kanilang mga mata. Hindi naman siya nabigo dahil nangyari nga iyon. Ninitian pa siya nito ng pagkatamis-tamis. Ano ba yan? Nakakabingi ang tibok ng puso ko. Nasabi na lamang niya sa isip. Kita niya ang paglapit ni Dion papunta sa kung nasaan siya naroon. Ngunit biglang nawala ang ngiti sa labi ni Aliyah nang makita niyang biglang sumulpot sa kung saan si Samantha. Sa kabineso ang binata. Di, come on! I have something for you! Rinig niyang wika ni Samantha sabay hila kay Dion. Nagpahila naman ang binata pero nagawa pa nitong sulyapan si Aliyah saglit bago lumayo. At nagpahila pa talaga ang mokong? Eh di gusto niya rin. Kung sa bagay, girlfriend niya naman yon kaya priority niya talaga. Bulong niya muli sa sarili. Hindi maitago ni Aliyah ang inis lalo na habang nakatingin siya kay Dion at Samantha na masayang nag-uusap mula sa may di kalayuan. Kaya naman agaran niyang kinuha ang kanyang cellphone at tumayo. O anak, saan ka pupunta? Magsisimula ng programa. Hindi ba't pwede namang mag-imbita ng kaibigan dito, ma? May tatawagan lang ako. Babalik ako agad. Lumayo muna siya sa maingay na kumpulan ng mga tao. Saka dinayal ang numero ng isa sa mga katrabaho niyang lalaki na may gusto sa kanya. Akala mo ha, ikaw lang ang meron? Pwes ako din. Jacob, please answer the phone. Wika pa niya, ngunit nakailang ring na lamang iyon ay hindi pa rin ito sinasagot ang linya. Hay! Nakakainis naman oh! Tila batang nagmamaktol na wika ng dalaga. Why are you here? Tinig ni Dion na siyang nagpapitlag sa kanya. Sorry, I didn't mean to scare you. Are you okay? Dugtong pa nito. Ano namang ginagawa mo dito? Masungit niyang tanong sa binata. Nakita kasi kitang umalis sa pwesto niyo kaya sumunod ako. Sumunod ka for what? Talagang iniwan mo si Samantha doong mag-isa? Wait, kilala mo si Samantha? Tila gulat namang tanong ng binata. Naging professor ko siya sa college, kaya malamang kilala ko siya. Bumalik ka na doon. Your girlfriend must be looking for you. Girlfriend? Natatawang saad ni Dion. Oo, girlfriend. May nakakatawa ba? Look, Samantha is my friend. Hindi ko siya girlfriend. Kapatid siya na kaibigan kong si Dan at matagal na kami magkakilala. Engaged na nga yun eh, at balak na magpakasal at pumunta sa States for good. Wait, nung nakita mo ba kami noon sa labas ng school, akala mo girlfriend ko siya? Yumuko naman si Aliyah sa kadahan-dahang tumango. So, that's the reason kung bakit mo ako sinusungitan nun? You're jealous? Anong jealous? Anong pinagsasabi mo? Eh bakit nga Aliyah? Kasi as far as I know, you like me. Pero ang tanong, gusto mo pa rin ba ako until now? Nakangiti si Dion ng mga sandaling iyon, kaya hindi na rin maitago ni Aliyah ang kilig na kanyang nadarama. Matagal na yon, Dion. Senyorito. Diba sinabi ko na sa'yo na huwag mo akong tatawaging senyorito? Lahat pwede akong tawagin yan, maliban sa'yo. Eh bakit naman ayaw mo, Sen? Hindi na nga natapos pa ni Aliyah ang ibig na sasabihin nang sakupin ni Dion ang kanyang mga labi. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga dahil doon. Why did you kiss me? Sorry Aliyah, pero hindi ako mag-a-apologize for what I did. Ayokong tinatawag akong senyorito ng babaeng mahal ko. And yes, you heard it right. Aliyah, I like you and I love you. Teka, kailan lang? Tila nauutal namang sabit ng dalaga. Noon pa, hindi ka pa nagsisimula bilang isang college student. Pero bakit hindi mo agad sinabi sa akin, Dion? Bakit bigla ka nalang lumayo at hindi nagpakita? Hindi ko sinabi sa'yo, Aliyah, dahil confused pa ako noon. Tsaka nagawa akong lumayo dahil iyon ang sa tingin ko'y tama. You were 19 at that time. At alam ko rin na mataas ang pangarap mo para sa sarili mo, pati na rin sa pamilya mo. Kaya hinayaan na muna kitang mag-focus sa pag-aaral. Iyon din kasi ang payo sa akin ni Lola. Paliwanag pa ni Dion. Ni Doña Esme? Ibig sabihin alam niya? Sa mga sandaling iyon ay gulong-gulo na ang isip ng dalaga. Yes, Aliyah. Alam niya. Mahirap din naman yun para sa akin pero sabi niya if it's meant to be, it will be. Kung tayo nga para sa isa't isa, ay tadhana na mismo ang gagawa ng paraan. At eto na yun. Nalaman ko sa parents mo na until now, wala ka pa ring boyfriend and so am I. So I guess this is the right time to confess. Hindi ko na rin naman hahayaang dumaan pang ilang taon para dito. Ang nakikinig na si Aliyah ay hindi na nga napigilan ang mga butil ng luhang kumawala mula sa kanyang mga mata nang marinig ang sinabing iyon ng binata.
Ni hindi na nga niya magawang makatugon hanggang sa tawagin na ng MC ang pangalan ni Dion para masimulan na ang programa. Tinatawag na ang pangalan mo. Natatawang saad ni Aliyah habang pinupunasan ang luha. Let's go, Aliyah. Doon na ako sa pwesto namin, Dion. Ikaw na ang pumunta doon. Kailangan mo pa yatang magsalita eh. Exactly, Aliyah. Kaya nga dadalhin kita sa harapan eh. Ano? At ba, hinila na siya kaagad ng binata papunta sa harapan. Good day, everyone. Alam kong kilala niyo na ako bilang apo ni Doña Esme. Bukod doon, gusto ko ding ipakilala ang sarili ko sa inyo sa ibang aspeto ng aking buhay. Isa akong negosyante at alam ng karamihan na ako namamahala dito sa asyenda. Isa din po akong binatang umiibig sa anak ng isa sa aming masipag at mabait na trabahanteng si Mang Dante. Mang Dante, 2 araw bago dumating ang araw na ito, ay nagkausap na po tayo ng masinsinan. Kasama po ang asawa ninyo patungkol sa hangarin ko sa anak ninyong si Aliyah. Pinatunayan ko po sa inyo na mahal ko po ang anak ninyo, kaya nakuha ko po ang basbas ninyong dalawa. Bakas naman ang pagkagulat sa mukha ni Aliyah dahil may alam na pala ang mga magulang sa mangyayari. Doon na niya napagtanto na kaya pala pinipilit siya ng mga itong pumunta. Lola, alam kong alam niyo na rin po ang plano kong ito, and you supported me kaya thank you so much. And now, bago natin simulan ang programa at ang iba pang palaro sa araw na ito, ay gusto ko pong ipagsigawan sa buong La Sebastian na iniibig ko po si Aliyah. 5 taon ko din kinimkim ang nararamdaman kong to. And this time, I won't let it pass. Matapos sabihin iyon ay agad naman siyang napatingin kay Aliyah. Sinabi ko na sa'yo kanina kung gaano kita kamahal. Pero sasabihin ko pa rin sa'yo ulit sa harap ng mga taong nakakakilala sa atin. Gusto kong malaman nila na malinis ang intensyon ko sa'yo. Dahil kapag sinaktan kita, alam naman nila kung saan ako pupuntahan, right? Pagbibiro pa nito sa kalumuhod. Aliyah Dizon, will you be my girlfriend? Kahit hilam sa luha ay nagawa pa rin makapagsalita ng dalaga. Mahal na mahal din kita, Dion. Hindi mo pa ako mahal noon ay minahal na kita. And yes, pumapayag ako maging girlfriend mo. Ang lahat ay naghiyawan at nagpalakpakan. Samantalang ang lola naman ni Dion at ang mga magulang ni Aliyah ay naiiyak sa labis na kagalakan. Napuno ng pagmamahal at saya sa buong araw na yon. Masasabi nga nilang dalawa na sila na nga ang para sa isa't isa. Dahil sa nakalipas ng ilang taon, ay wala pa ring nagbago sa kanilang nararamdaman. Wala mang perpektong relasyon pero para kasi sa kanila, sa tuwing magkakaroon sila ng matinding tampuhan, parehas nilang iniisip na mas malakas ang pagmamahal nila para sa isa't isa. At iyan pa rin ang hiling nila sa mga susunod na taon, hindi bilang magnobyo at nobya, kundi bilang mag-asawa na at magulang sa kanilang mga anak.